Good day. Withdraw muna tayo, guys. Withdraw muna tayo. Bago tayo pumunta sa Rusi. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. Gusto na tayo makapag-withdraw, guys. Yan, punta na tayo sa Rusi. Mamaya na din tayo magpagas pagkatapos. Hey! Oras natin is 1:30 p.m. So guys, now good morning. It's me again, Mostidel, and welcome back sa aking channel. So kung bago ka pa lang sa aking channel, guys, is welcome po sa aking vlog. And kung hindi ka pa po nakapag-subscribe, please po, pag-subscribe and hit mo yung notification bell para lagi kang updated sa ating mga videos and upgrades ng ating motor. So for today's video, guys, is pupunta tayo na Rusi sa Puan kasi magpapalit tayo ng TPS. Yung sabi ko nga sa previous vlog na may problema si Maxi sa TPS siguro. Pero i-check pa natin kung TPS ba talaga. Check pa natin kung yun ba talaga yung problema niya. Papadiagnose natin. Pero I'm sure parang TPS talaga, guys, kasi mahagok-hagok siya. And hindi naman siya pumapalya talaga ng todo. Pero yan meron siyang ganyan yan Pansin nyo, guys? Narinig yan? Yan ganyan siya, guys. Kahit sa high RPM or kahit sa high speed tayo, siya, nagre-reduce yung RPM niya madalas. Pero minsan hindi naman. Nakakabada lang kasi kung ganito, guys, kasi paano kung mag long ride tayo tapos doon pa siya bumigay, di ba? So mas mabuti na habang nandito pa tayo at hindi pa tayo nagra-ride, ipatingin agad natin yung problema ni Maxi o ng motor natin. So yung TPS kasi nitong mga Rusi RFI, guys, is prone sa basa. So kailangan yung remedyohan yan. Sabi nila lagyan daw ng mga interior or yung rubber para sa matabunan siya para hindi maiwasan ang pagbasa. Pero sa akin hindi ko pa nilagyan. Siguro pagpalit ko ng TPS ngayon, baka lagyan ko na para maiwasan natin yung bumabiyahe tayo ng basa tapos nababasa yung TPS. Kasi yung mga sensor talaga, guys, sensitive kasi talaga yan sa mga basa. Kasi siya, electronic yan eh. Kailangan natin siya ipatingin para wala nang problema or hindi na tayo magkakabahan pag nagbabiyahe, guys. Mahirap kasi pag ganun. So ayun, nandito tayo sa Bagua Playa. We're going to Rusi and pupunta natin si Rusi Mech. Si Rusi Mech na naman ang ating content for today. Kasi siya naman lagi nating kinokontak pag mga ganyan. Pag mga parte ng motor, siya naman talaga yung kinokontak natin. So hopefully matapos na yung problema ko ngayon sa motor. And isa pang problema ko sa motor natin, guys, is yung yung headlight ng motor natin ngayon is may tubig. Napasukan siya ng tubig. Ewan ko sa motor na to, napasukan ng tubig yung headlight niya. So yun, papatanggal natin yun. Papasalin na natin yun sa pagpatanggal kay Boss June, kay Rusi Mech, kasi para tuloy-tuloy na. Rusi RFI. Ang dami ng mga RFI dito sa Davao, guys. Sobrang hype kasi nitong motor na to eh. And sobrang convenient niya. Malakas. Sa next vlog, guys, is natin to, guys. I-walk around ko kayo sa motor ko. Kung ano na yung mga na-upgrade. Kung ano na mga nabago sa motor ko. Yun na naman yung susunod na content natin. Abangan nyo lang yun, guys. Para malaman nyo kung ano yung mga pinadagdag at pina-upgrade ko. Hindi naman ako nag-upgrade sa mga makina at sa guys, sa panggilid. Meron konting adjustment. Pero hindi naman yung totally bago talaga. Yung mga racing pulley, hindi naman. So i-walk around ko kayo nito, guys, next vlog. Yun na. So ngayon, dito muna tayo sa Rusi, guys. So diyan na, nandito na tayo. Sana ay meron pa yung Adventure X nila dito, guys, no? Meron siyang ginagawa ngayon. Tanong motor na to, big bike. So wala na yung Adventure X nila na stock, guys. So ito yung mga stock na motor nila ngayon, guys. Yan, Rusi RFI. Ito. Okay, so balikan ko na lang kayo, guys, pag nandito na si June. Lag na po meron ni Rusi Mech. TPS kaya daw, Tato John? Lagi ko.
Libog ko ba kay muhagok? Mansa di man po siya palyado kayo yun. Sugda na nato guys. So dito na nga ay chinek na namin kung ano ba talaga ang problema ng motor at humahagok siya. Tinanggal na namin yung TPS una at pinalitan ng bago para ma-check kung sa TPS ba talaga ang may tama niya. At dito ay binalik namin yung stock na TPS kasi hindi naman nagbabago ang performance niya, umahagok at namamatay pa rin ang makina niya. So dito ay pinaayos ko na lang muna ang problema ko sa headlight dahil napasukan ito ng tubig. Pinaklas na nga namin ng headlight niya para matanggal at malinisan ang tubig na nasa loob ng headlight. Guys, take care. Subscribe na Facebook o YouTube. Ano ba mo, boss? Bilang sa vlog. Mark. Shout out kay Mark. Kasi iPod siya guys. Ito ang ano guys. Itong headlight guys. May tapos itong headlight guys. Okay gani kay wala pa nalala. Ano pa nilala ba dyan no? Pana man dyan no? Pana. Pana no? Guys, wala na yung tubig guys. Yan guys oh. Magic guys. Magic yan guys. Rusimik ko sa rusimik yan guys. Magic na guys. Tinaw na ko kayo guys oh. Wala ng katarak guys. Wala ng katarak ana guys. Jen, payasan ko Jen. Lamat. Balik lang ko karong ano. Sa fuel filter. So, tapos na natin ipatingin si Maxi guys kay Jun. Tapos na natin, oh, yun pa rin guys. Meron pa rin siya. Pero yung ano, isa sa na-solve lang natin ngayon guys, yung sa headlight lang guys na may tubig. So, okay na yung headlight natin. Pero yung pugak-pugak guys, doon pa rin. Nandito pa rin yung pugak-pugak. I think sa fuel filter, testing natin kung baka sa fuel filter na to guys. Ganun pa din guys, may pugak-pugak pag yung throttle mo. Iba yung pagka pihit mo ng throttle. Pero hindi talaga normal pag ganito guys. Siguro sa fuel pump. Baka sa fuel pump lang to guys. So tignan natin. Experiment lang para lang malaman natin yung mga ano talaga, kung ano talaga yung problema ng motor natin, no? So ganyan talaga pag may mga motor tayo. Kailangan talaga natin na mapacheck siya from time to time para din ano natin paggasolina muna tayo guys ha. Kung ano lang, premium 100. Salamat. So testing natin ang fuel filter nito guys. Palit tayo ng fuel filter. Baka siguro sa fuel filter. Kasi wala naman kasing check engine. Wala din kaming problema sa TPS. Hindi naman problema yung TPS. Nag-scan din kami ng mga sensor niya. Wala din namang nakita sa pag-diagnose. Diagnostic guys. So hindi pa natin alam kung ano pa talagang problema guys, no, ng motor natin. Pero hopefully hindi naman malala. And sabi ni Jun, okay lang naman daw tong gamitin kahit ganon, kahit ano pa siya. So binalik natin yung ano natin guys. Binalik natin yung windshield natin sa dati niyang posisyon kasi parang pangit naman, sobrang pangit nung ano, parang nakalutang siya. Ganito lang, mas maganda kung ganito lang windshield niya.
Meron ako i-adjust dito konti para medyo umangat siya konti, para hindi siya naman masyadong malapit. So yun guys, no? Recap, na-solve na natin yung problema niya sa headlight niya guys, na may tubig sa loob. Na solusyonan na natin yon. Problem solved. Sana hindi na mapasukan ng tubig to, kasi para hindi mapundi yung ilaw ng headlight natin. Pero ang problema natin sa pahagok-hagok niya nandun pa rin, and na-scan na namin lahat gamit yung diagnostic tester niya. So wala namang nakita na sira sa mga sensor. So possible nasa fuel filter siguro. Papalitan na natin ang fuel filter, kasi ang odometer niya is 16,634, and hindi pa natin napapalitan ng fuel filter to. So siguro pag napalitan natin ng fuel filter, hopefully na mabalik yung performance niya. Comment down below guys kung anong solusyon nyo dito sa pahagok-hagok ng Rusi RFI natin. Paki-comment naman dyan guys kung meron kayong masuggest, na kung naka-experience ba kayo ng ganito, at saka kung paano na-solve yung hagok ng motor nyo. So hindi sa problema ng TPS, hindi problema sa motion sensor, hindi din problema sa manifold intake. Wala, kasi na-scan namin, na-diagnose namin na wala naman talaga. So possible nasa fuel filter. I-check natin, sana nga guys ay sa fuel filter. So bibili pa tayo ng fuel filter na papalitan natin yon. Yun lang yung natin for today guys, vlog para sa Rusi RFI natin. So sana guys, no, nakaabot kayo sa dulo ng ating video, and sana ay siyempre hindi naman to sa lang, for awareness lang din sa mga Rusi RFI natin, na pag gumahagok-hagok, yun na yung pinagawa ko guys. Walang hindi lang din sa sensor yun, medyo meron pang komplikadong bagay na hanapin pa natin ng solusyon guys, no. Sana nga sa fuel filter lang siya. So yan, hanggang dito na lang ako guys, no. Salamat sa panonood guys, no. So don't forget to like, share, and subscribe kung nagustuhan niyo yung video natin for today. And shoutout nga po pala sa mga sumusunod. Shoutout doon sa nakilala natin sa Rusi guys, no. And yun lang guys for today. Salamat sa panonood. Mots Nadel signing out. Peace and peace out. Let's go!